Kung nag-iisip ka ng murang merienda na pwedeng pangbenta, ay naku mi, para sa iyo ang recipe na ito. Kaya naman, tara, samahan mo ko hanggang dulo. Bali dito sa aking kawali, nag-caramelize lamang po ako dito ng 1/3 cup na white sugar. Naglagay din ako ng 1/3 cup na tubig. I-caramelize lang natin ito mga mi hanggang sa maging ganito na nga yung itsura niya. At kapag okay na nga, ilalagay natin ito sa ating paghulmahan. Dumako naman tayo dito sa 2 perasong itlog. Large po yung ginamit ko dito, pwede naman kayong gumamit kahit medium size. Bali, ibibit lang po natin ito na maayos. At pagkatapos, maglalagay naman tayo dito ng isang latang kondensada. Yes, mga mi, gagamit tayo ng kondensada. Pagkatapos nga nito, hahaluin din natin ito ng maayos. Nung okay na nga mga mi, naglagay naman ako dito ng 2 cups na gata. Pwede po yung 1 cup, yung pangalawang piga, pwede naman po yung 1 cup, purong kakang gata. Hahaluin din natin ng maayos at pagkatapos nga, maglalagay na tayo dito ng 2 cups na glutinous rice flour. Yes, mga mi, malagkit na giniling na bigas po ang ginamit ko sa recipe na ito. Kailangan po talaga sasalain natin para wala pong mapasamang bubuong flour. Sumunod naman, hinalo ko nga ito ng maayos at pagkatapos, sasalain natin ulit ito. Yes, mga mi, para makasigurado tayo na smooth po itong ating mixture. By the way, mga mi, hindi ko po nabanggit kanina na naglagay ako ng konting asin. Pagkatapos ko nga itong masala, hahaluin lamang po natin ito. At pagkatapos, maglalagay na nga ako ng buko. Optional lang po yung buko mga mi, kahit hindi na kayo maglagay. Naglagay na rin pala ako ng vanilla essence para mas lalong mabango itong ating niluluto. At kapag okay na nga mga mi, ito nga at ilalagay na natin ito sa kanyang paghulmahan. Nakalimutan ko pala mga mi, dapat po pala ibabrush natin ng oil itong ating paghulmahan. Pagkatapos nga, eto naman at mag-i-steam na tayo. Make sure mga mi, natatakpan po natin ito ng foil. At bago po natin dapat ito isalang, kailangan po kulong-kulo na itong ating tubig. Pagkatapos po natin itong maisalang, i-steam po natin ito at least 50 minutes. Yes mga mi, dahil makapal po itong ginawa ko, kaya kailangan talaga medyo matagal natin itong i-steam. Bali, tines ko pala ito mga mi ng toothpick. At nung okay na nga, luto na po hanggang doon sa gitna niya. Pinalamig ko lang po ito ng kaonte, tapos ito na nga at tatanggalin ko na siya sa kanyang lianera. Hindi naman pala ito mahirap tanggalin mga mi, kaya hindi na kayo mahirapan. Kung nabrush ko lang sana ng oil itong aking lianera, mas makinis sana mga mi yung gilid niya, kaya lang nakalimutan ko talaga. Pero para sa akin mga mi, pwede naman at perfect na yung lasa nito. Ay nako mga mi, napakabango talaga nito. At ang linamnam din ng lasa niya, lalo na gumamit tayo dito ng purong gata. And by the way mga mi, pwede po natin itong ilagay sa chiller bago natin i-serve. Yes mga mi, para lalo po itong mag-firm. And syempre mga mi, mas lalong masarap kapag medyo malamig-lamig. I-share ko lang mga mi, meron ng bagong laro ang Masaya Game ng Tong-ets. Kaya kung mahilig kang maglibang at mahilig kang maglaro nito, mag-download at mag-register ka na mga mi, nasa comment section po yung ating link. Kung wala ka namang hilig sa Tong-ets, pwede mo rin itong subukan itong Lucky Fruit kasi napaka-easy lang talaga nito laruin. At napaka-easy lang din manalo, kaya ano pang inaantay mo, mag-download at mag-register ka na. Gamit lamang yung cellphone number, gagawa ka lang ng password mo. Then yung verification code na sisend sa'yo, tapos yung referral ID na nasa comment section. Then confirm mo lang yan, agad-agad meron ka ng account. And by the way mga mi, pwede ka rin maging agent nila. Paalala lamang po, bawal po ito sa mga bata. At gawing libangan lang po natin ito. And syempre, wala naman pong pilitan.